Parang panduloko sa bansa natin. Pinaiikot-ikot lang tayo. Tama na! Ating bayan. One day, kayo ang magbabago ng bulok na sistema ng bansang ito. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Huwag tayo mawalan ng pag-asa. Kumapit tayo sa hope. I bought Wi-Fi subscriptions sa barko. I got tax again. Value-added tax. Ang dami. Just try to imagine if a single Filipino is paying at least 200 pesos of value-added tax on a daily basis. 200. Multiply it by 100 million. Ang yaman ng Pilipinas. Pero wala kayong pera! Dahil makakapal ang marami dyan sa Kongreso! Lumabas kayo! Mga makakapal ang mukha! I do not understand. I cannot wrap my head around the fact. Paano nyo naiisip? Paano nyo hindi naiisip kung gaano kayo ka-immoral sa House of Representatives? Mga lahat, tamaan kayo ng kidlat. Super ang pangbababoy at panggago nyo sa mga Pilipino. You're treating us like an idiot. Kahit paracetamol, sasabihin ni Kapitan, walang budget. Walang budget kasi ninanakaw. Binibili ng private jet ni Martin. Binibili ng Hermes ni Claudine. Binibili ng Balenciaga ng mga nepo wife and nepo mistresses nyo. Mga putang ina nyo. Ang hirap magtrabaho. Kami nga, it's not an excuse. It's not even a valid reason to say that ang Pilipinas is mahirap. Mahirap ang Pilipinas dahil lazy ang mga big dogs, not true. Take a look around. Kahit yung mga tao doing a manual labor, kahit yung mga drivers, kahit yung mga jeepney drivers, kahit yung mga nagbibenta sa bangketa, they double time to earn a few hundred pesos, to pay taxes, to contribute sa mga lavish lifestyle ng mga Kongreso. Sa mga Pilipino, I urge you, sa mga dumadaan dito, magsalita kayo, makisali kayo, makilahok kayo. Walang dilawan dito. Walang kakamping. Walang Duterte supporters. We do not need you to be anything. We just need you to be a Filipino, standing for accountability, standing for responsibility of securing our future. Kasi kapag wala kayong gagawin ngayon, wala nang bukas ang Pilipinas dahil ninanakaw nila. Walang bukas ang Pilipinas para sa atin, para sa mga anak nyo, at para sa mga anak-anak nyo. Can you imagine? We're still paying the interest, Marcos Sr., and here we are right now. We're gonna pay again for the fucking debt of the Philippines because of their in the House of the Representatives, in the Senate, and on the executive branch, Mr. Marcos. Ang kapal-kapal na mukha nyo, ang daming Pilipino. Sasabihin ng mga nepo babies nyo na wala kami ambag sa taxes. We are taxed heavily. Can you imagine sa Southeast Asia, ang Pilipinas ang isa sa pinakamalaking merong value-added tax. I'm gonna tell you a story of how I got here. Yesterday, I was from Cebu. I booked a ticket to go. It's 2,100 pesos and a few centavos or something. I got taxed. It's 340 pesos. I ride an Angkas going to the Pier 4 in Cebu City. I got taxed again. I bought soft drinks. I bought bottled water. I bought Wi-Fi subscriptions sa barko. I got taxed again. Putang inang value-added tax. Ang dami. Just try to imagine if a single Filipino is paying at least 200 pesos of value-added tax on a daily basis. 200. Multiply it by 100 million. Ang yaman ng Pilipinas. Pero wala kayong pera! Dahil makakapal ang marami dyan sa Kongreso! Lumabas!
kung gaano kayo ka-immoral, kung gaano kayo ka-demonyo. Nagpapakasasa kayo sa perang hindi inyo. Tumakbo kayo para maglingkod. Just reminding you, sir and ma'am, tumakbo kayo para maglingkod, hindi para magpaglingkuran. And don't start with us honoring, telling you, addressing you as honorable. Kasi between you and the taong bayan, you are the least. You are the least organization with honors. With honors, you don't have any, zero. You don't have in any honors. Wala kayong mga moral, wala kayong mga immoral kayo, mga makakapal. I am so frustrated. I am so angry beyond angry. Nakakaputa dyan sa House of Representatives. Mga na kayong lahat, tamaan kayo ng kidlat. Super ang pangbababoy at panggago nyo sa mga Pilipino. You're treating us like an idiot. Like we don't have access to information. You're treating us as someone as imbecile. Kaya namin sumugan ngayon at sunugin ang mga kaluluwa nyo dahil bilong kayo sa impyerno, mga putang ina nyo. Tingnan nyo. Eto, mga drivers, mga minimum wage earners, sila ang nagpapakain sa'yo. Nagpapakain, kami ang nagpapant ng lifestyle nyo. Mga ano ginagawa nyo dyan sa Senate? Ano ginagawa nyo dyan sa Congress? Are you just doing login and log out and that's it? No! We demand that you work diligently, you work morally, and you work hard for the Filipino people, for you to earn our trust, because you just don't deserve our trust and respect. I don't think so it's gonna happen anytime today. Mga makakapal ang mukha nyo. At sa mga kababayan nating police and armed forces of the Philippines, sir, with all due respect, I know naiipit kayo. Naiipit kayo kasi ang chief of command nyo. But then you're bound by your service, and you're bound by your contract, and you're bound by your employment. But please, this is beyond insane. This is beyond insane! This is beyond insane! Ang kakapal na mukha nyo, lumabas kayong lahat. Yung mga sasakyan nyo, hindi nyo sasakyan yan. Sasakyan namin yan. Dahil kami ang nababayad ng mga sasakyan nyo. Ilang sasakyan ang gusto nyo? Mga ilang bakal sa Fort Smart ang gusto nyo? Napakahirap namin dahil ninanakaw nyo ang pera na para sa amin. We're not asking for private jets. We're not asking for Balenciaga just like your wife and mistresses. We're not asking for Chanel. We're not asking for travel abroad in Europe, in Edinburgh, in Scotland, in Italy, in Paris. We don't want that. We just want the basic services. Working hospitals with medicines and with working medical professionals. Paid by Filipino taxes. Yun lang. Very minimum lang. Basic standard, hindi nyo maibigay? What kind of employees are you? Bumaba kayo dyan. Isarado nyo yung Kongreso! Wala namang ambag dyan sa mga Filipino! Walang ambag! Zero contribution! Pinapalamon lang namin kayo! Magkakapal ang mukha nyo! Sino sasakyan yan? Pinapalamon namin kayo! Wala kayong ambag! Wala kayong ginagawa! Hindi kayo nagtatrabaho! Nagnanakaw lang kayo! Araw-araw! Yun lang! Yun lang ang ninanakaw nyo! Sino yan ang Using Caltex with Techron fuels is like... yan ang aming honorable magnanakaw! Pinapalamunin ka! Kung merong batugan at palamunin, hindi yun ang mga standby. Ang palamunin at batugan ay nasa Kongreso. Mga putang ina, kakapal ng mukha. Magmi-meeting kayo sa Malacanang, mag-order kayo ng buffet, ng steak, ng caviar, and for what expense? From our hard-earned taxes. Parang panduloko sa bansa natin.
Pinaiikot-ikot lang tayo.